Okay? Biruin mo ba naman, mga kababayan, na itong pagbaba ng ratings ni Marcos Jr. isinisisi niya sa fake news. Unang-una, Auntie Claire, sino ba ang mahilig magpakalat ng fake news? Di ba yung amo mo? Oo. Tapos ngayon, umaaray kayo sa fake news. Anong fake news? Ha? Kayo lulusot kayo eh. Lulusot hanggang sa may malulusutan kayo. Ang sinasabi, wala daw, mababa daw ang krimen sa Pilipinas, walang nangyayari mga ganito, walang nangyayari ganyan. Anak ng puta. Oo. In less than 24 hours, 12 hilarious, kahindik-hindik na krimen ang nangyari sa Pilipinas, mga kababayan. Oh. So hindi pa ba sapat 'yan na tawagin natin na krimen, na lumalala ang krimen sa Pilipinas? Anong gusto ni Claire Castro? Yung tipong chaotic na ang Pilipinas, yung tipong paglabas mo biglaan na lang sasaksakin? Kailangan pa ba natin umabot sa ganon? Sa puntong ganon? Na nakikita natin mismo ngayon sa Pilipinas na parang doon na papunta, mga kababayan. Oo. Pero panay pa rin ang tanggi. Ito ang problema eh. Ito ang problema sa bansa natin ngayon. Paano natin masusolusyonan ng problema kung yung problema mismo hindi nyo ina-acknowledge? Hindi ba? Oh, susupalpalin natin ng bagya si Auntie Claire, mga kababayan. Dahil kabobohan, katangahan na ito, pinagagawa niya na tanggol ng tanggol doon sa mga mali na nangyayari sa ating bansa. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kababayan, ito muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrant sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, this is Master Judea. Kumusta po kayong lahat? At huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At eto na nga mga kababayan, pag-usapan po natin ang katangahan ni Claire Castro. Ito, mga kababayan, talagang sinadya talagang ilagay ito diyan si Claire Castro para pagtakpan yung mga kapalpakan na nangyayari sa ating bansa ngayon, para kahit papaano yung boses ni Claire Castro ang maririnig ng taong bayan, imbis na makapag-focus tayo doon sa mga tunay na nangyayari, na kaganapan sa ating lipunan na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. So, pilit nila tayong lilinlangin, mga kababayan, ililihis ang mga issue and all that, at ayaw nilang aminin yung tunay na kalagayan ng ating bansa. Kaya ito, mga tao na to, wala talagang magmamahal dito. Unang-una, yung akala mo, bilib na bilib sila sa mga sarili nila. Hindi ko alam kung sila ba ay in denial o talagang gusto lang pagtakpan itong mga pangit na nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon man, di ba dapat bilang ikaw ay sa tagapagsalita ng presidente, dapat ang binabanggit mo or inuulat mo sa taong bayan ay yung mga magagandang nagagawa ng gobyerno, di ba? Katulad ng mga infrastruktura, katulad ng mga proyekto na nagbibigay ng magandang dulot sa mga Pilipino, napapakinabangan ng Pilipino. Yan dapat, mga kababayan, yan po dapat ang inilalathala ay nilalahad ng isang tagapagsalita ng presidente. Pero para ang nangyayari ata parang
tawag dito, naka-focus itong gobyerno ni Marcos doon sa kanilang mga kritiko. Okay? Naka-focus doon sa mga Duterte, naka-focus kay Pastor Apollo Sugibuloy, naka-focus doon sa mga tao na bumabatikos sa kanila. Ito ay katunayan na hindi sila marunong tumanggap ng constructive criticism. Kaya yung gobyernong ganon, mga kababayan, hindi magtatagumpay kailanman. Kung ikaw ay hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali at feeling mo sa sarili mo ay ikaw na pinakamagaling, bilib ka na sa sarili mo, abay wala talagang mangyayari. Walang mangyayari dahil ang buhay araw-araw na pag-aaral yan. Sa araw-araw, mga kababayan, marami kang matututunan. Walang perpekto sa mundo. Kaya nga yung iba dyan, mga doktor na nag-aaral pa ng kung ano-ano di ba? Dahil dito sa mundo, walang katapusan na pag-aaral. Pero itong pinapakita ni Auntie Claire, parang sila ang pinakamatalinong nilalang sa buong mundo na hindi na sila nakaka-commit ng kasalanan, hindi na sila pumapalpak and all that. Kasi ganun ang gusto ng palabasin Napaka-perfect ng gobyerno ni Marcos Jr. pero wala tayong maramdaman. Utangin ng bansa na to. Sa kabila ng napakalaking utang at naungusan pa niya yung buong ginastos ng mga nagdaang administrasyon. Ngayon, nangangalahati pa lang ang kanyang administrasyon. Naungusan na niya sa paggastos yung mga nagdaang administrasyon. And yet, yung mga Pilipino, naghihirap pa rin. Maraming gutom, maraming walang trabaho, marami ang krimen, marami. Napakalala ng kahirapan sa Pilipinas. So, ano nangyayari? Saan pupunta ang pera ng taong bayan? Ba't hindi maramdaman ng mga ordinaryong Pilipino bakit wala tayong nakikita? Dahil etong mga ito, feeling nila, sila magagaling, lahat ng ginagawa nila, feeling nila, tama. Tandaan po natin na ang prutas ay nagsisimulang mabulok kapag hinog na. So, ibig sabihin nito mga kababayan, itong mga ito, akala nila sila yung mga prutas na hinog na, wala nang kailangan gawin dahil tama, lahat matamis na, lahat ng ginagawa nila ayos, bilib na bilib sila sa sarili nila. Tandaan po natin, na once na hinog ka na, pag inamin mo sa sarili mo na ikaw ay perfect, ikaw ay hinog na, dyan magsisimula ang pagkabulok mo. Mabubulok ka na. Diba? Kasi wala ayaw mo nang tumanggap ng kahit ano na idea, yung pili mo ikaw na lang pinakamagaling. Ganito po ang ibig sabihin at ganito ang gustong iparating ni Claire Castro sa ating bansang Pilipinas. Piruin mo, yung pagbaba ng ratings, approval at trust rating ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. isinisi niya sa fake news. So panoorin po natin dito mga kabayan mo. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos. Anak ng puta ka Ganyan tayo Pagka positibo yung resulta, pagka positibo yung resulta ng survey, puta, palakpakan kayo. Tingnan nyo, ang yayabang nyo, di ba? Pagka positibo, tingnan nyo, bumaba ang krimen ng Pilipinas, ang galing-galing talaga ni Bongbong. Ang Bongbong Marcos namin, ang Bongbong mo talaga, Marcos, di ba? Ganoon. Pagka positibo ang feedback, mga kababayan, ini-embrace nila. Diba? Pero pag negatibo, putang ina, eto, taga-kahol. Eto ang taga-kontra. Eto ang taga-sangga. Oo. So ano to? May pinipili lang kayo? Yung positibo lang, yun ang gusto nyo pakinggan. Yung negatibo, ayaw nyo pakinggan. Aba, lahat po yan, positibo dapat, at negatibo, dapat ini-embrace yan ng pamahalaan, ng administrasyon. No? Positibo o negatibo, ini-embrace yan dahil dyan nagsisimula na makakahanap ka ng solusyon doon sa mga problema. Pero kung yung problema mismo hindi mo ina-acknowledge, wala kang malulutas dyan dahil iniisip mo walang problema, taka. In the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ng findings na nabanggit ang Reuters. At ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security. Israel-based. Gaano ba kalayo ang Israel sa Pilipinas?
mas maniniwala ka sa mga Israeli kaysa sa mga Pilipino? Tanga mo. Di ba? Nandito tayo sa Pilipinas. Nandito ang totoong buhay ng mga Pilipino, wala sa Israel. Firm. And I quote, Hmm. the level of coordinated disinformation seen in the Philippines Ah. was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues. Talaga? End quote. Ah. So, So? kung ang mga tao man na ito Ah. ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, Sarap chinilasan ng mukha nito. maharahil ay bunga ito ng mga fake news. Fake news. Unang-una, Claire Castro. Unahin natin muna, fake news ha. Sino ba ang mahilig magpakalat ng fake news, Claire Castro? Unang-una, yung amo mo, noong tumatakbo pa lang yan sa pagka-presidente, back in 2022, ang sabi niyan, ipagpapatuloy niya ang mga nasimula ng magagandang proyekto ng Duterte administration. Ngayon, tanong ko sa iyo, Claire Castro, meron bang ipinagpatuloy yan? At isa pa, Claire Castro, noong nangangampanya pa yan, malinaw na malinaw pa sa isipan ko yung interview niya kay Boy Abunda. Tinanong siya doon, kung sakasakali pang magiging presidente pa siya, papapasukin niya ang mga Amerikano sa Pilipinas. Yung mga sundalong Amerikano, makikipagtulungan pa ang Pilipinas sa mga sundalong Amerikano. Anong sabi niya ni Bongbong Marcos doon? No, hindi. Pagka pinapasok natin ang mga sundalong Amerikano sa Pilipinas, that's a recipe for disaster. Anak ng butya. Pagkatapos ng 2 bisita niya sa US, biglang nagbago at nagkaroon na tayo ng ilang EDCA. Siyam na ba ang EDCA? At isa pa, unang zona, o pangalawang zona niya, mga kababayan. Sinabi niya, napababa natin ang presyo ng mga bilihin sa palengke. Napababa natin ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. At after one day, mga kababayan, nagkaroon ng fact-checking at napatunayan na yung sanabi ng Pangulong yan ay fake news. Ibig sabihin, hindi na pababa. At eto pa, mga kababayan, lately lang, doon sa Kingdom of Jesus Christ, nung nag-field trip ang 5,000 pulis. I'm sorry, kasama si Torre. Nag-field trip, 5,000 pulis. Ang sabi ni Bongbong Marcos, ni isa daw na pulis na lumusob doon sa Kingdom of Jesus Christ, wala daw baril. Walang hiya, nandun kami. Kitang-kita ng 2 mata ko kung gaano katataas na kalibre ng armas ang dala ng mga kapulisan. And even Tory admitted na siya mismo may dalang high-powered na baril. Tapos sasabihin ng amo mong si Marcos Jr., walang baril kahit isa. Na habang natutulog sila doon sa mga Bermuda, yung baril nila nakatambak doon sa gitna, na dinadaan-daanan na lang namin. At ito pa, pinakabago, 5,000 flood control project. After ng kanyang zona, kinaumagahan, umulan. Kung totoo yung 5,500 flood control project na sinasabi niya, sa tingin nyo ba babaha ng ganun kalala sa Metro Manila? Sabihin na lang natin na yung 1,000 flood control projects na yan ay nagawa dyan dito sa NCR. Sa tingin nyo babaha ng ganun kalala? Hindi. Sa 1,000 yan eh. 1,000 flood control projects ang nilatag namin dyan. Hindi na basta-basta babahayan. Pero bakit lumubog ang buong Metro Manila? So, ibig sabihin, totoo, yung 5,500 flood control project. Di sana hindi na bumaha. At yung bigas, pinakahuli. Nasaan na? Yung 20 pesos na bigas. Abay, mas nauna pang bumaba sa 20 siguro yung trust rating ng Pangulo nyo.
doon sa pangako niya na 20 pesos na bigas. Ngayon, Claire Castro, sagutin mo ko, sino ang mahilig magpakalat ng fake news? At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman ito pabayaan ng gobyerno. Hindi pabayaan. Wala nga kayong ginagawa eh. 'Di ba? Wala nga kayong ginawa sa pagtaas ng mga presyo ng bili. Yung mga pangako nga ng amo mo, hindi pa natutupad, tapos pangako na naman ang pangako. Dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng Wala, ito twist talaga nilang ito twist, no? Talagang lilinlangin nila ng lilinlangin ng mga Pilipino para pagtakpan yung kanilang kapalpakan. fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito. Anong tulong ang gobyerno sinasabi mo? Ayuda? Hindi ayuda ang kailangan ng Pilipinas. Ang kailangan ng Pilipinas, trabaho. Trabaho, hindi ayuda. Tayo na, yung ayuda nyo, bilang araw tapos na yan. Ubus na yan. Pero pag binigyan mo ng trabaho, taon, ang bibilangin yan. Sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey, na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama. Hindi nga napapatupad yung nasa batas eh. Yung dating presidente nga eh, di ba? Bigla nyo yung pinagkanulo doon sa Netherlands na hindi naaayon sa batas. Tapos anong sinasabi mong batas? Anong gagawin ng gobyerno natin? Anong ginagawa? At hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Nako po, oo. Yun ang sinasabi natin. Pagka positibo ang resulta ng survey, okay sa kanya. Pag negatibo, todo depensa siya sa amo niyang pangalan. Di ba? Ganun lang naman ang trabaho talaga nito eh. Kaya talaga ito nilagay dyan eh. So ito, mahirap talaga yung isang administrasyon or isang tao na lang, sabihin na natin, isang tao na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong tumanggap ng constructive criticism. Na kung naaalala nyo, sa panahon ni Pangulong Duterte, mga kababayan, okay? Kasi itong si Claire Castro, ang sabi niya, dahil sa fake news daw, bumaba ang ratings ni Marcos Jr. Anak ng tokwa nung panahon ni Duterte, nung Duterte administration, walang araw na ginawa ang Diyos na hindi binabatikos ng mga dilawan si Duterte. Okay? At araw-araw nga kami nun na may content dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos kung ano-anong paninira, kung ano-anong kritisismo ang ginagawa ng mga anti-Duterte dati. Pero ang tanong, bumaba ba yung ratings niya? Hindi naman. Ang daming fake news doon. Ang sabi doon dati, si Pangulong Duterte may sakit. Si Pangulong Duterte tulog lang daw ng tulog. Ang daming kritisismo na mahalos hindi na nga makain yung ibang kritisismo na ibinabato sa kanya. Pero pinansin ba niya yun? Hindi. Pinabayaan niya. 'Di ba? Pagkos, nanatili siya nagtatrabaho, kaya nanatiling mataas ang kanyang grado sa mga Pilipino. At there's an instance na hindi nagawa ni Pangulong Duterte yung pinangako niya, which is yung 3 to 6 months, tatanggalin niya ang droga sa Pilipinas. Hindi nangyari. Hindi nangyari ng 3 to 6 months, sinabot ng taon. Pero, nagpakumbaba si Pangulong Duterte. Nagpaliwanag siya, akala ko matatapos ko ng 3 to 6 months. Yung pala hindi. At ipinaliwanag niya doon kung bakit niya hindi natapos ng 3 hanggat 6 na buwan yung war on drugs. Pero, ang pinaka-importante doon, hindi niya tinago, no? Hindi siya naggaling-galingan, gato, natapos ko, kaya kong tapusin yan. Nagpakumbaba siya at ipinaliwanag niya kung bakit hindi niya natapos. Dapat ganun. Ini-embrace mo yung positive, ini-embrace mo yung negative. 'Di ba? Kasi kung hindi mo puro positive lang, yung i-embrace mo, paano ka magkakaroon ng solusyon doon sa negatibo?
kung ayaw mo naman i-acknowledge. Yun ang pagkakaiba eh. Sabi nga ni Rob Rances na sinang-ayunan naman ng maraming Pilipino at ni Francis Tolentino na ang pagkakaiba ni PRRD at ni Bongbong Marcos Jr. ay day and night. Day and night, kumbaga kabaliktaran talaga. So, siyempre, sinong lilitaw doon na maliwanag? Di si Pangulong Duterte kasi marami siya nagawa. Ito ngayon, wala pa naman nagagawa. Diba? Ganoon, dapat. Hindi mo pwede yung sangga ka na lang ng sangga ka na lang ng sangga. Hindi mo dapat ipinapaliwanag mo kung ano yung tunay na nangyayari na nakikita naman yan ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga nangyayari. Eto. Pasagutin natin si Salvador Panelo. Dito sa kalokohan ni Auntie Claire mo. Nasaan na ba yun? Sal Panelo. Nawala si Sal Panelo. Nawala na. Ito pa talaga yan, Sal! Nawala si Sal Panelo. Nasaan na yun? Wait lang Wait lang. Parang dito lang kanina yun. Bigla nawala. Bigla nawala naman. Hanapin na lang natin dito. News Blast. Yan. Ito. Nandito lang yan. Tayo mag-alala. Nandyan lang yan. Tayo, Attorney Sal, sisisi ng palasyo ang pagkalat ng fake news sa pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey kung saan bumaba ang ratings niya mula 42% Supalpal ka dito, Claire. at 25%. Para naman sa approval ay mula 43% ay bumaba ito ng 25% para sa kanyang tiwala. Ayon sa Undersecretary Communication Undersecretary Claire Castro, ang mga opinyon ng mga respondents ay posibleng na-impluwensya ng maling impormasyon. Tinukay din ang ulat ng Reuters na nagsasabing mataas ang antas ng disinformation sa Pilipinas. At maraming fake accounts sa social media ang sagot sa mga isyu gaya ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Igit ang Malacanang na hindi kinakatawan ng 2,400 respondents ang buong bansa at tiniyak na ipatutupad pa rin ni Marcos ang tama at naaayon sa batas. Dagdag pa ni Castro, pangunahing utos ni Marcos sa Presidential Communications Office ay ang pagsugpo sa fake news. Wala kaya kayo. Paano nyo masusugpo ang fake news kung nanggagaling mismo dyan sa amo nyo? Lalo na ngayon nalalapit ang panahon ng kampanya. Attorney Sal, legitimate ba ang dahilan na sinabi ni Undersecretary Castro? It is because of disinformation, fake news, kaya bumaba ang trust and approval ratings of our president. Pampalengke naman yung kanyang mga payag. Talagang ang galing talagang palengkero natin. Palengkero? Wala, alam po ninyo. Yung sinasabi nilang fake news. Ano ba ang fake news? Yung ang kampanya, illegal ang aresto. How can that be fake news? Yeah, paliwanag mo yan. Kahit tingnan, kahit saan mo tingnan. Magsabatas natin, bakas ng Rome Statute, talagang illegal yun. So, paano masasabihin na fake news? Pag yun naman mga pagkalat ng pagtaas ng krimen, paano maging fake news? 15 ng kidnapping, may pinatay pa, mga malalaking, mga bilyonaryo pa. Ayan, hindi ko pa nga nasabi yung kidnapping pala mamaya. Marami pa yan. Ang kidnapping, nandiyan, ang barilan dito, patay doon. Sabihin mo, fake news yung paglaganap na naman ng illegal na droga. That be fake news. Everybody doon sa mga lugar na dating they can walk the streets peacefully, safely, inagrereklamo. Sasabihin mo, fake news na walang infrastructure. Nakikita mo, wala talaga. Sa panahon ni Presidente Duterte, nagkalat ang infrastructure. Madaling sabi, hindi pa pwedeng maging fake news yun. Talagang bumabagsak simply because hindi kayo tumutugon sa pangangailangan ng bayan. Pagtaas ng presyo, yung pagkawala ng trabaho, mababa ang sahod, walang matirhan, mahirap pa rin, kulang edukasyon, kulang gamot. Yun ang mga pangalawa. Yung ginagawa ng mga cabinet secretaries na nakakapabagsak.
nadagdagan pa ng palengkero ng palasyo na kulo, lalong bumagsak. Kaya kawawa naman itong si Presidente Marcos Jr. Kahit anong pilit niyang gawin, siya yung nagbibigay ng policy, patakaran. Ang problema, yung mga nasa baba niya, yun ang pumapalya. O kaya, bagsak talaga, sub-sub. Pero mo 33%. Ano yan ha? All over the Philippines yan. Sabi nga nung sa poll survey ng presidente, nakaiba daw yung nangyari kay GMA noon. Kasi kay GMA noon, mababa, pero gumaganyan-ganyan pa. Pero this time daw, yung kay Presidente Marcos Jr., the entire country, from Mindanao, Visayas, and Luzon. Paano mo sasabihin niya? Iyon ay resulta ng fake Sa Bohol nga, negative news. They cannot deny the fact, Attorney Sal, naggalit, na-disappoint yung taong bayan. Nakita naman natin yung nationwide rallies na nangyari, the prayer rallies na nangyari after nung illegal arrest kay former President Rodrigo Duterte. That alone, Attorney Sal, napakalaking nagbigay ng strong message na malaking disappointment yun. So, hindi nakapagtataka na bumaba ang ratings ng former president. But yung pagrason mo na fake news, Attorney Sal, parang panakiputas na lang yun, Attorney Sal. Yes. Tapos gamitin mo pa yung Reuters na survey na disinformation. Pero pagpabor sa yung ang survey, Attorney Sal, sasabihin nila na, it is a testament na may ginagawa ang palasyo. Yan ang sinasabi ko kanina. Pagka positive, nagkakagulo sila Testament na may ginagawa ang gobyerno. Oo, reflection lang yan ang pagtatrabaho ng gobyerno. Pero pag negative, allergic sila. Which is hindi po pwede yun. Dapat, pag ikaw ay isang leader, lahat yan, ini-embrace mo. Positive, negative. Kasi katulad ng sinabi ko, papaano mo masusolusyonan ang isang problema kung hindi mo naman ina-acknowledge. Diba? Talino ko dun Hindi naman pabor, sasabihin nila, hindi, yung 1,200 ay hindi yan na kumakatawan sa buong bansa o lahat ng Pilipino, Attorney Sal. Sige. Ngayon talaga, mahirap talaga ipagtanggol ang indefensible. Ako po, indefensible. Mahirap talaga pagtanggol ang indefensible. Mahirap ipagtanggol. Oo. Nako po, oo. Hindi, sa tingin ko, darating ang panahon na magsasawa din natin si Claire. Kasi alam ko, kahit papaano naman kahit papaano may konsensya naman siguro to si Claire, no? Oo. Kahit papaano siguro medyo tinatamaan din naman siya doon sa mga kasinungalingan na pinagsasabi niya, 'di ba? Yung hindi niya pagpanig sa katotohanan, 'di ba? Kasi kung ano-ano na lang pinagsasabi niya na mailigtas lang yung amo niya. Pero eto, mga kababayan, dito pa siya lalong napahiya. Eto, panoorin natin ito ha. Ito, wait lang. Wait lang. Where are you? Where are you? Where are you? Ted Filon. Nasaan si Ted Filon? Malupit itong ano ni Ted Filon kanina. Talagang, ito pala. Nandito pala. Wait lang. Remove natin muna to. Invite. Stop screen muna tayo. Invite. Wala tayong guest ngayon. Share screen tayo. Ito. Ayan. Napapanood mo sinaksak na Koreano, hinold up, binaril, patay. Yung isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang. Ito, panoorin po natin. Na real talk siya dito Dito sa PNP, bumababa daw po ang index crime, no? Ang krimen sa ating kapaligiran, pero napapanood mo sinaksak na Koreano, hinold up, binaril, patay. Yung isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang ng tricycle, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po siguro makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin nababalitaan at mapanood, puro krimen. Correct. Yun na nga po sa nangyayari. Ano? Kaya yan din po yung pag-usap namin Saan? sa mainstream. Kasi po, ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad yan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. Putang inang tanga. Natural. Saan ka ba nakatira hayop ka?
Siguro naman nakatira ka doon sa mga exclusive subdivision. Wala talagang magsasaksakan dyan. Pumunta ka doon sa mga eskinita. Pumunta ka doon sa mga... Nagpupunta raw sa palengke. Nagpapalengke ka? Sigurado ka? Baka nagpapalengke ka sa grocery. Wala ka talaga makikitang snatching doon. May gwardiya doon, tanga. Pumunta ka doon sa mga wet market. Diyan sa Quezon City. Q-Mart. Basta mga ganon. Pumunta ka doon sa Divisoria. Punta ka doon sa mga palengke na yung typical na palengke. Oo. Kung hindi ka pa naman tanga, 'di ba? Hihintayin mo pa na paglabas mo sa bahay mo na may nagsasaksakan, hihintayin mo pa na mapunta tayo sa ganon? Huwag kang tanga, Claire. Yan ang problema sa mga walang alam eh. Yung parang kayo ata yung pinabili lang ng suka tapos pinaglalagay na kayo dyan sa mga trabaho na tinutupad nyo. No? Natural, wala kang makikita sa paglabas ng bahay mo dahil nasa subdivision kayo. Wala kang makikita nag-i-snatchan sa palengke. So bakit ka nag-grocery? Baka sa supermarket na nag-grocery. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na hindi diyan sa harap, na walang nangyayari diyan sa harap mo, wala nang nangyayari na krimen sa Pilipinas. Ang laki-laki ng Pilipinas eh. Yung Pilipinas hindi naman yan lang diyan sa harap ng bahay nyo, Claire. Lintik ka. Mailusot mo lang talaga eh. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. Natural. Yun yung nasa news eh. Kung mali pala yung news, hindi kasuhan nyo, kundinahin nyo, mali pala. Sabihin nyo, GMA, mali yung yun na balita nyo, hali kayo dito. ABS-CBN, mali ang binalitaan nyo, hali kayo dito. Hindi lulusot ka lang lulusot. Sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. Meron ba? Di ba dapat yun ang pinapakita mo, Claire? Di ba dapat yun ang ibinabalita mo sa mga Pilipino? Di ba dapat yung mga accomplishment ni Bongbong Marcos na amo mo, yun ang binabalita mo sa mga Pilipino? Bakit parang nakafocus ka doon sa mga Duterte? Nakafocus kayo kay Pastor Kibuloy. Nakafocus kayo sa mga kalaban nyo. Diba? Wala nga kami narinig na positibo dyan sa bibig mo eh. Diba? Dapat yun ang binabalita mo. Dapat yun ang binabalita mo sa tuwing nagkakaroon ka ng press conference, maliban doon sa pagsagot mo doon sa mga batiko sa inyo. Dapat inuuna mo yung mga proyekto na natatapos, ginagawa ng amo mo. Kung meron man. Wala kami marinig sa bibig mo nga mismo eh. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So, kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan. Because, yan po, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So, siguro, isang tabi natin yung mga nakita na sa TV. Kasi yan talaga yung news nila. Isang tabi natin. Ang galing. Isang tabi natin yung mga nangyayari sa Pilipinas. Mamaya ipapakita natin. Isang tabi natin. Parang ang ibig sabihin, wag na kayong manood ng balita. Kasi hindi naman totoo yung binabalita nila eh. Hindi naman totoo yung binabalita ng SMNI. Hindi naman totoo yung binabalita ng mga mainstream media ng iba. Hindi naman totoo yan. Huwag na kayong manonood yan. Parang ganun ang gusto niyang sabihin. Huwag na kayong manonood. Sa amin lang kayo manood. Sa sasabihin lang namin kayo maniwala. Kasi yun ang totoo. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin, or binasag yung salamin, inyunyus yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Ano yun? Gusto mo, so, ibig sabihin, pag sa isang lugar lang may nagbasag ng salamin, sa isang lugar lang may nagsaksak, hindi krimen ang tawag doon? Ano tawag doon? Trip-trip lang? Ano ang tawag doon? Happy-happy lang? Tanga! Opo. So, paano kaya yun, ma'am? Kung, kasi, What is it, Ted Pilot? What is it, Ted Pilot? Natatawa na lang eh. So, pati siya, si Claire Castro, natatawa na rin sa katangahan niya eh. Di ba? paano
Natawa na. Natawa si Ted Pailon eh, no? Anak, nakakahiya. Di ba? Ito yung kalidad, mga kababayan, ng mga nagtatrabaho sa gobyerno ngayon. Ito yung mga tao na dapat sana ay pinapakinggan natin, pinapanood natin, dapat pinagkakatiwalaan natin. Itong katulad ni Claire. Kasi siya ang tagapag-anunsyo ng mga kaganapan sa Pilipinas, ng mga nagagawa ng administrasyon ni Marcos. Pero wala eh. Nakafocus sila doon sa kay Duterte, kay BP Sara, kay Hanelit Abansenya, kung kani-kanino ng mga kritiko. Oo. Pero dapat sana ang inilalathala niya yung mga nagagawa ng amo niya. Pero sa tingin ko wala naman kasi ilalathala kasi doon siya nagpo-focus sa mga kritisismo na tahol silang tahol. Sangga siya ng sangga. So ito, mga kababayan, ang patunay diyan sa katangahan ni Claire Castro. Ito. In less than 24 hours, 11 hilarious crimes. Number 1, Korean tourist patay sa hold-up sa Angeles, Pampanga. Okay? 2 magkaibigan binaril sa milk tea shop sa San Jose del Monte, Bulacan. 7 na tao pinatay sa saksak sa bakery sa Antipolo. 1 babae sinaksak sa Mandaluyong. Tapos sasabihin ninyo, mababa ng crime. Huwag kayong maniniwala doon sa mga binabalita kasi hindi yan totoo. What the fuck is that? What the fuck? Ito, nakalagay mismo dito, first step in solving the problem is to identify and accept that there is actually a problem. Pero kung sa sarili mo, iniisip mo na walang problema kahit meron, paano mo susolusyonan yan? Kung ikaw mismo nagsasabi na walang problema, pero meron naman talaga, o ibig sabihin doon, umiiwas ka, in denial ka, iniiwasan mo, o sa madaling salita siguro, hindi mo kayang solusyonan ang nangyayari ng mga ganito. Kasi ano pa iisipin natin? Ayan balita po yan, ABS-CBN. Puntahan nyo ABS-CBN, sabihin nyo fake news yan. Patay ang 2 lalaki matapos pagbabarilin habang nagmimerienda sa isang milk tea shop sa San Jose del Monte, Bulacan. Gunban pa yan. Ito pa. Buhay Korea. A Korean tourist was killed in Angeles City during the robbery. Ninakawan na, pinatay pa. Galing, di ba? So, sinong turista pupunta sa Pilipinas niyan pag ganyan? Ito pa. Tingnan 7 patay matapos pagsaksakin sa loob ng isang bakery. Walang hiya. Ito pa. Ito yan Justin, babae, sinaksak sa pila ng mga dumudulog sa isang TV network. Bilhin mo, pumipila lang siya para humingi ng tulong sa isang TV network. Sinaksak. Tapos sasabihin nyo, mababa ang krimen. Ang sarap nyo pag-uuntugin. Ito. Trigger warning vial. Patay ang 2 lalaki matapos pagbarilin. Nagmimerienda sa milk tea shop. Tapos na yan. Ito pa. Sumuko na kanina. Sumuko na kanina yung pumatay ng 7. Ayan Sana. Ito. Tapos sasabihin nyo, fake news na naman. Galit na galit si Marbil sa balita, sa mainstream media, sa social media. Bakit? Si Bogart pala to eh. Ito, pakinggan ulit natin. Ito po ito sa Antipolo. Ako yung sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Ilan yung sinaksak? 7. Okay, so ikaw na-arrest ko, Bogart, sa pagkasalang panagsak sa iyong mga kasama. Pagpatay sa iyong mga kasama. Asahan mo nyo. Ay na-arresto namin sa sanang pagpatay sa ikong kasamahan mo sa barangay Bintang. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin namin sa iyo. Laban sa iyo, may karapatan ka manahimik. Ano man sabihin mo ay maaaring gamitin. Tapos may karapatan ka rin na magkaroon ng sarili mong lawyer, abogado. No? Kung wala kang kapasidad, ang gobyerno pwede nga bigyan. Opo. Naintindihan mo ba yung mga karapatan mo na ito? Opo, sir.
mo nagawa yun, Idol? Ano kasi sir, pinagplanuhan ako na patayin sila. Bakit ito sila? Kasi nag-usap pa sila na May pera. sa akin yun. Yung panaksak sa mga nilagay. Saan mo nito? Yung balisong. Sa gilid ng CR. Yung CR. Sa loob mismo ng delivery. Opo, sa loob. Ano yung ginamit mo? Balisong at saka kutsilyo. Dalawang klase. Opo. Bakit di sila nalaman? Ito sila. Nakapanlaban naman sila sir, kaso lang madilim. Pinatay ko yung ilaw. Pinatulog mo sila o ano? Ba't wala siya tama-tama? Hindi ka malang may nasaktan? Lumaban naman yung isa sa akin sir, yung nasa kwarto, yung naiwan yung kutsilyo. Pero lahat sila sir lumaban, kaso lang lamang ako kasi ako yung nakahawak ng kutsilyo. Wala naman lang kutsilyo. Kaya bawat lapit nila sa akin, tamaan. Tapos yung nahiga na sila lahat, doon ko na nila pinalo, yung may gumagalaw pa. Kung hindi lang sana nila ako pinagplanuhan na patayin sa unan para ipaano nila na sa asawa ko na namatay sa bangungot, hindi sana nangyari. Paano mo nalaman yan na may tao silang kanan? Sir, sabi sinabi, patayin natin si Bogart para pag sa asawa niya galing probinsya, patay na to, papalabasin natin na binangungot, papatayin natin sa unan. Kasi gusto siguro mangyari, pag napatay na ako, sa kanya na yung business namin, hati kasi kami nun. Kung patay na ako, sa kanya na magpunta yun kasi uuwi yung asawa ko sa probinsya. Tapos, siyempre, babayaran yung asawa ko. Siyempre, maliit na lang kasi wala na ako eh. Kasi kumbaga, ano na siya, magpaano-ano din siya, pakipot na di babayaran. Wala na magawa yung asawa ko. Kaya yung nalaman ko na plano na ako patayin, kaya hindi na ako talaga natulog. Ayan. So, hindi na daw siya natulog. Aba, masama talaga epekto pag wala kang tulog. Kaya dapat tulog-tulog din. At mahirap din pala yung makikipag-sosyo ka sa negosyo, mga kababayan. No? Pero ganun pa man, mga kapatid, ito po ay hindi gawain ng isang matino ang pag-iisip. Okay? So, it doesn't matter kung pinagpaplanuhan ka, kung matino ang pag-iisip mo, hindi mo gagawin yung papatay ka ng 7 dahil lang doon sa iniisip mo na pinagpaplanuhan ka. Pwede mo naman ipabaranggayan eh. Halimbawa, sabihin mo, magpabarangay ka na, narinig ko yung 7 na kasama ko, papatayin ako, no? Sa pamamagitan ng ganito, ng ganyan. So at least, hindi na matutuloy yun eh. Diba? Hindi na matutuloy yung plano nila pag pinabarangay mo. Pero, dahil siguro, hindi na natutulog to, hindi ko naman masasabi nagsashabu to kasi mataba eh. Saka hindi ko makita mag-aano yung muka. Kasi kung nagsashabu, makikita mo sa muka eh. Kung nagsashabu. At nanlilisik ang mata niyan, umpak ang mukha niya, nangingintab ang mukha niyan, ganun ang mga itsura, tapos nanunuyo ang mga labi niya, ganun ang mga indikasyon ng mga nagsasabi. Kaya lang ito, naka-blur siya, hindi ko makita eh. Tsaka medyo maayos ang katawan eh. Pero merong maayos ang katawan ng mga nagdudroga. Okay? Yung kaya nilang dalhin. So, pero dito, sa pagkakataon na to, mga kababayan, wala sa katinoan ang pag-iisip nito. Ikaw ba naman dahil doon sa pagkakaalam mo, papatay ka ng 7 tao, ganun-ganun na lang. Tapos ganun na, 7 tao kontra isa, ikaw makukulong ka. Paano yung pamilya ng 7 na yun? Kahit gaano pa rin kasama yung mga tao na yun, hindi pa rin siguro dahilan para pagsasaksakin mo. Dahil unang-una, labag yan sa batas ng tao, labag din yan sa batas ng Diyos. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Wala na silang kinatatakutan eh. Baka sabihin pag nagreklamo ako sa barangay, baka wala rin mangyari. Wala na nga silang wala na silang tiwala, mga kababayan, sa mga namumuno, sa mga leader. Kaya nangyayari ito. Walang takot, walang tiwala, wala nang galang, wala nang respeto. Kanya-kanyang tira na lang ang mga Pilipino ngayon. Kanya-kanyang diskarte para mabuhay. Kanya-kanyang diskarte para makapag-survive. Bakit? Dahil wala na tayong masasandalan. Wala tayong nasasandalan eh. Kumbaga, yung dapat sandalan natin, katulad ng ginawa nila kay Pangulong Duterte, yung gobyerno na dapat nagtatanggol kay Pangulong Duterte, yun pa nagkanulo sa kanya eh. So, that is the reality in the Philippines right now, mga kababayan. Unang-una, so ito pa. Yung pagkakatiwalaan natin ng mga pulis sana, minsan, hindi naman lahat, to. Pero ito, meron ditong balita, mga kababayan, kung saan nasasadlak,
sa tawag dito, nasasanlak sa kahihiyan itong CIDG dahil sa isang pangyayari, mga kababayan. So ito, panoorin po natin. Wait lang. Oh. Nasasadlak sa kontrobersiya, mga kababayan, ng CIDG dahil dito. Panoorin po natin. Nababalot yan sa kontrobersya itong Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU ng Quezon City Police District. Dahil sa isang insidente noong Biyernes Santo, noong araw daw na yun ay illegal na nakalabas ng kanyang selda ang isang babaeng inmate itong CIDU. Inescortan siya isang pulis papunta sa isang hotel para doon kitain ang kanyang pamilya. Nagkabistuhan, kaya ibinalik din noong araw na yun sa kanyang selda ang babaeng inmate na nakaharap sa kasong qualified theft. Dahil sa insidente niyan, ay nilito sa pwesto ang hepe nitong CIDU at dalawa sa kanyang mga tauhan. Nasa restricted custody na raw ang tatlong pulis at sila ay sumasailalim ngayon sa investigasyon para malaman yung kanilang criminal at administrative liability. Ako si John Veneracion para si GMA Integrated News. Ayun. Yan po ang problema, mga kababayan eh. Dungis na po. Ako marami akong kamag-anak na pulis eh. Pinsan, mga tiyuhin na pulis. Ayun, maayos naman sila eh. Hindi ko alam ha. Ngayon. Kasi parang nawawala na po yung respeto ng tao bayan sa mga pulisan sa ginawala. Una-una, doon sa pinagkagawa ni Torre, doon sa KOJC. Parang nawala na yung respeto ng mga tao doon sa tinatawag natin na dapat sana ay nagtatanggol sa atin ng mga pulisan. At marami pa na nangyayaring ganito, mga kababayan. Oo. Marami, pero pa rin mga matitino. Yung mga matitinong pulis, yung mga nakikita nating iba, yung hindi na nakakaya, yung kalakaran sa gobyerno, eh nagre-resign po sila. Kaya ngayon, mahirap na po talaga eh. Oo. Kaya nga ang nangyayari, kanya-kanyang tira na lang ang mga Pilipino. Diba? Kanya-kanyang survival eh. Oo. Kaya nangyayari itong mga ito. Kasi wala tumutulong. So, ano pa mangyayari sa Pilipinas nito, mga kababayan? Ano mangyayari sa Pilipinas pagkapat ulit-ulit na gaganito? Ito isang pulis din. Oh. Ito pulis din. Na QCD. Damayan sa Quezon City, sinampahan na ng patong-patong na kaso ng Quezon City Police District. Report mula kay Alan Gatus. Alan? Patong-patong na reklamo ang isinampa laban sa Police Quezon City na nag-viral dahil sa illegal na pagpasok at pangharas sa ilang mga residente sa barangay Damayan sa Quezon City. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, kabilang sa mga kasong isinampa laban kay Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marsan sa QC Prosecutor's Office ay ang paglabag sa domicile, slight physical injuries, grave threat at child abuse. Maliban dito, sinisimulan na rin ang administrative proceedings laban kay Marsan ng NCRPO. Kabilang sa kakaharapin ng pulis ay ang unbecoming police officer at posibleng ipataw din sa kanya ang grave misconduct na pinakamabigat na parusa na maaaring ikitanggal sa serbisyo ng pulis. Kasunod nito, sinabi ni Aberin na hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng pulis at hindi nila kinukonsinti ang ganitong klase ng pag-ugali. Hindi anya nila hahayaan na madungisan ng iilan na pulis ang buong imahe ng Philippine National Police. Wala eh. Ganon talaga ang mangyayari dyan. Kasi paliembot-liembot kayo eh. Yung PNP nga eh, sabi ko sa mga gumagamit, hindi addict. Mag-overtime lang daw, kaya nagkasyabu eh. Ano mangyayari sa atin yan? Diba? Eto yon mga kapatid. Yung nireklamo, nasa na yon? Na pumasok sa isang bahay, lasing pa. Wait lang, hanapin natin. Pero hindi ko alam kung pwede yun eh. Wag na ba, ipakita kasi medyo yan eh, medyo marahas. Nagkakatulakan, baka maano tayo eh. Wag na. Ito na lang pakita natin, mga kababayan. Kaya nga hinahanap-hanap ng mga tao, no? Hinahanap-hanap ng mga tao yung pamumuno ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Kasi doon sa Pangulong Duterte sa panahon ni Pangulong Duterte talaga namang may takot ang mga Pilipino, may takot kahit yung mga kriminal, mga adik, may takot kay Pangulong Duterte. Ngayon parang wala na po mga takot eh. Oo. At sigurado ako dito marami na naman ang magkikibit balikat dito, marami na naman ang tataas ang kilay.
yung sinabi ni Mayor Baste. Nasabi ni Mayor Baste, hindi pa ipinapanganak ang tao na tatalo kay Roddy Duterte. Oh. Wala pa naman talagang tumatalo kay Pangulong Duterte. Ngayon, akala nyo talo na siya. Baka mas masaya pa yun dun eh. Baka tayo lang nalulungkot, no? Baka tayo lang ang nalulungkot din sa Pilipinas na nandun si Pangulong Duterte sa dahig. Baka mas masaya pa siya doon dahil kumpleto eh. Ang kulungan doon, aircon, may TV, lahat, may telepono siya, di ba? Baka mas masaya pa siya doon kaysa na nandito sa Pilipinas, nagpapahinga lang, nagpapalakas lang. Pero hindi dapat nandoon si Pangulong Duterte. Dapat nandito siya sa ating bansa, nandito siya sa Pilipinas. Although kahit sabihin pa natin na masaya siya doon, maayos ang kalagayan na doon, pero hindi dapat siya nandun. Dapat nandito siya sa Pilipinas. So, naniniwala ba kayo na hindi pa pinapanganak ang tao na tatalo kay Roddy Duterte? Itong laban ni PRRD, hindi pa nga nag-uumpisa eh. Pero alam na natin na panalo siya dito. Di ba? Kung hindi po politika. Okay? Bakit kamo? Bakit kamo walang tumatalo? Hanggang ngayon, wala pa rin talagang tatalo sa mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Duterte! Pilipinas, Duterte! Pati mga foreigner, Pilipinas, Duterte pa rin. Foreigner yan, meron ba silang ganyan? Wala. Kaya wala talagang tatalo kay Duterte. Hindi pa pinapanganak ang tatalo kay Duterte. Dahil si Duterte, mahal ng mga Pilipino, mahal ng mga mahal ng buong mundo. Kaya, boto natin. Ngayong darating na halalan, Pastor Apollo C. Quiboloy number 53, best friend yan ni Pangulong Duterte. At naniniwala ako bilang best friend ni Pangulong Duterte, pareho ang style of leadership na mangyayari dito. At syempre, iboto rin natin yung mga kandidato na kasama ni Pastor, mga kandidato ni PRRD, PDP Laban. Vote straight, PDP Laban. And magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. And once again, this is Master Judaea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Goodbye.